Isa pong pinagpalang gabi ng linggo. Amen. Praise the Lord. Sino pong pinagpala dito magsabing praise Jesus? Amen. Kapag ikaw ay hinakay Jesus, kahit maraming pagsubok, ikaw pa rin ay pinagpala dahil sa Kanya. Amen. Dahil kahit maraming pagsubok, patuloy po tayong magiging matagumpay. Amen. Praise the Lord. Napakabilis po ng panahon at nasa pang-8 buwan na po tayo ng 2025. August na po tayo. This is the first Sunday and of course, kapag bagong buwan, bagong tema po tayo. Last month po, napag-usapan po natin po yung building a strong faith, which is very important. Bagamat tapos na po yung series natin doon, ang pagbibuild or paglago sa pananampalataya, hindi po humihinto. Kahit ilang taon na po tayong Kristiyano, even as pastors, we continue to grow, we continue to be changed, to be transformed by the renewing of our minds through the powerful Word of God. Kasi po, hanggat hindi dumating ang Lord, hindi pa rin po tayo perfect, tayo po'y pine-perfect, patuloy tayong nasa-sanctify, patuloy po tayong na-change from glory to glory. Amen. Kaya hindi po natin pwedeng magpagmalaki, matagal na ako Kristiyano, okay na ako dito. Kasi once na tumigil ka na, nag-stagnant ka na, well, there's no such thing na nag-stagnant ka sa ganitong position, doon ka mananatili. Hindi. Once you stop growing, magre-regress ka. Automatic po yan. Wala pong ibon na lumilipad na gusto niya gano'n na lang tutupinan niya kanyang pakpak at mananatili. Wala pong gano'n, babagsak at babagsak. So I encourage you, you need to still grow in your faith. Tayo po lahat by holding on to God's Word. Kung naalala niyo po ang lahat po nating by prayer and fasting. Amen po ba? By worshiping the Lord, by praising Him, and of course, through fellowship. Kaya sabi ng Hebrews 10:25, we should not neglect meeting together. Dahil, bakit? Sabi po doon, malapit nang dumating as the day approaching. Malapit na dumating ang Lord. Kung noon po, almost 2,000 years ago, in-encourage ng Book of Hebrews ang bawat isa na patuloy ng fellowship para po mabantayan ang ating puso, mabantayan ang ating pananampalataya. Because it is very important. Anyway, kahit ang topic po natin, every topic, it's all for our faith to grow, to be stronger. Ang ating pong bagong topic na binigay po ng ating Panginoon ngayon, yung tema, is the I Am Declarations of Jesus. I've been here since 1985 sa church pong ito, pero wala pa pong naging series ito about the I Am ng Lord. If you still remember, ang I Am, ito po yung unang pangalan ng ating Panginoon na sinabi niya kay Moses, I am that I am. Ako ay ako. Kaya nga po dito, mayroon pong 7 dineclare ang Lord sa Book of John na sinabi ng Lord na yung mga I am niya at these are metaphorical na kino-compare niya ang kanyang sarili sa mga bagay na ito na ating pag-aaralan po ngayon. 7 po yan, pero hanggang September po, meron pa pong 2 I am na wala sa Book of John, pero they are very, very important po. So 9 I ams na statements or declaration ng Panginoon ang ating mapag-aaralan for 2 months kung hindi pa darating ang Lord. Pero ako po, gusto ko nang dumating ang Lord. Ewan ko lang po sa inyo. Amen. Amen. Pastor, ito ko panggawan. O hindi malakwan ka, wala namang problema ito. Amen. Praise the Lord. Ang unang pag-usapan po natin ngayon is yung I am the bread of life. Amen. I am the bread of life. Sabi po sa John 6:48, yes, I am the bread of life. Tayo po yung manalangin muna. Ama namin, sumasalangit ka. Patuloy po namin sinasamba ang iyong pangalan. We worship you, we glorify you, and we thank you for the day na binigay mo po sa amin. And tonight, Lord, we are gathered here first of all to worship you, to bring you praise, to glorify you, and to thank you for all the things that you have done and given us, Lord. We thank you for your goodness, your faithfulness, and love for us, O God. Tonight, Lord, we ask you once again, Holy Spirit, to open the eyes of our understanding. Ipaunawa niyo pong mabuti sa amin ang aming pag-uusapan ngayon, Panginoon, na bakit niyo po sinabi that you are the bread of life? What is the importance of you are our bread of life? Ano bang kahalagan po nito?
bilang ikaw ang tinapay ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon. And as I declare your word, O God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, Lord, and transform us, change us by the renewing of our minds through your powerful word. Bless our spirit, soul, and body. In the mighty name of Jesus, we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo pa po, Lord. Hallelujah. So, hindi ko na po patatagalin dahil medyo, bagamat 3 points lang po ito, medyo mahaba po. Ang dami ko pong gustong i-explain. I don't know kung lahat po yung maano ko. Kagabi po na rin po ako sa time. But anyway, number 1 na ho tayo. What does it mean? Ano ba ibig sabihin po? Nung sinabi ng Lord, I am the bread of life. It means He is essential for life. Sabihin niyo po, essential. Ang word essential ay lalo pong sumikat po yan noong 2020, nung pandemic. Amen. Yung pong pinapalabas lang kung meron kang essential na gagawin o essential na bibilhin. If still remember, meron pong nag-viral, hindi pinapasok sa isang barangay dahil yung isang delivery driver na nagmumotor po, meron po siyang dalang anong house kanita? Lugaw. Sabi po ng barangay, hindi daw essential yon. Para sa kanya, hindi siya pagkain. Now, the most essential thing sa isang tao po physically ay pagkain. Amen. And then, meron pang pinapalabas, gamot or whatever na kailangan pong mga essentials para sa bahay. But basically, ang essential po sa buhay ng tao para mabuhay po tayo is tayo ay kumain. Kaya nga po, one of the main reasons, primary reason bakit po nagtatrabaho ang tao para po siya merong pambili ng pagkain para mabuhay po. Because ang turo nga po sa atin ng ating paaralan, meron pong 3 basic essential needs. Ang tao is food, shelter, and clothing. Pero marami pong walang bahay, pero nabubuhay dahil kumakain. Kaya nga po pagkain ng ano, and that is why nung sinabi ng Lord na I am the bread of life, sinasabi niya, ako ang pinaka-importante. Bakit? The word essential means absolutely necessary or very, very important. So, ibig sabihin po dyan, Jesus is very, very important. He is absolutely necessary. Kailangan po sa Tagalog, mahalagang, ibig sabihin po ng essential, importante o kailangan. Si Jesus po ay mahalaga at importante at kailangan po si Jesus sa ating buhay. Kaya nga po sinabi niyang, I am the bread of life. And did you know, ang Greek word po sa bread is lehem. Na ito po yung nakadugtong po sa pangalan o sa lugar na Bethlehem. Ang ibig sabihin po ng Beth is house. Kaya nga po Bethlehem, house of bread. And then ito pong bread from heaven, the bread of life, saan po siya pinanganak? Sa Bethlehem, si Jesus. Coincidence? Hindi po. Kamangha-mangha po ang Bible. No? Kung titignan niyo po, hindi po yan basta sinulat ng tao. Hindi po niya maiisip yun na, nga pala, noong Bethlehem, house of bread. Tapos si Jesus pala, bread of life, bread from heaven. No? Bakit doon siya? No? Yung mga sulat ng tao, pang Snow White lang yan, ganyan. Snow White, Cinderella, Superman, na nakalabas ng brief. Ganyan lang po yung mga sulat po nila. Yan ay simple. Lalo na kung magbabasa ka po ng Old Testament, mamamangha ka sa pangalan, no? Halimbawa, magmula kay Adan hanggang doon sa mga ilang generation. May mga meaning po ang mga pangalan sa Bible. Pag pinagdugtong-dugtong mo, mayroong mensahe ang Diyos. Anyway, I do not have the time for that, but you can research po yan sa internet. Available po yan sa internet. Makikita niyo po yung mga names, mga books, mga meanings, no? And then mamamangha po kayo na imposibleng ang Bible na isulat lang basta ng tao. Because from Genesis to Revelation, 66 books, 39 Old Testament, 27 New Testament, hindi man nagkita-kita yan, 1,600 years ang gap po ng lahat ng yan, pero iisa ang tema na sinasabi nilang, there is only one Savior. And His name is Jesus Christ. Si Jose Rizal po, 100 years lang po ang agwat po natin, pero yung mga books ngayon na Pilipino, hindi kamukha nung tema ni Rizal. Bakit po? Kasi wala naman nag-inspire sa kanila na mag-isa po sila. Pero yung Bible,
40 different authors from different eras, from different years, 1,600 years, sabi nga ako sa inyo, pero iisa ang tema. Yun po'y kamangha-mangha na. Amen. No, yung pong sinasabing sulat lang ng tao ito, of course, tao dapat ang susulat. Alam nga naman, damulag yan, makaranumay ng ating dyan ito. Sinulat ng tao, pero in-inspire ng Holy Spirit. Amen. And that is why, yung Bethlehem po, kamangha-mangha, doon po siya ipinanganak. Ang lehem din po is pwede pong house of meat, flesh. Sa Aramaic po, house of meat or food. Ang sabi ng Panginoon, yung kanyang flesh, no, mamaya mapag-aaralan po natin to, kailangan kainin po natin na parang meat or pagkain. Which marami pong natisod dahil po sa teaching po ng iyon. Now, food is necessary for us. Kung hindi tayo kakain ng ilang araw, pwede po tayong mamatay. In fact, after ng ilang araw yung basatin, manghihina na, ma-hospital ka, pero kung hindi ka pa rin kakain, hindi ka rin nakadextrose, mamamatay ka dahil kumbaga po, walang gasolina ang iyong katawan. Hindi ka aandar, so mamamatay ka. And we need right foods for us to become healthy. Ang dami na pong mga unhealthy foods po ngayon, no? Mamamangha ka sa dami ng mga junk food. Pagpasok mo ng supermarket, ang dami pong mga junk food. Noon po, ang pinaka-junk food po ng bata kami, Jack and Jill lang, tsaka Baltic. Bali pa itong Baltic, ne? Makanyan mo yung kaya kanita. At ang merienda po natin ho noon, kayo po yung mga kaedad ko dyan, ang merienda lang po natin noon, banana Q, kamote Q. Bahala ng utot noon. Ang ating drinks, buko po, na kung gusto mong nakabaso, ilulublog lang, pwede na yon. Tapos siya naman, lulublog, pwede na yon. Pero healthy tayo. Pero ngayon po, napakaraming unhealthy ang mga bata, kaya gusto nila po fast food. Ano kamalaburi. Pero maraming unhealthy. Ilan na po sa mga kasama kong dialysis na mga teenager lang po sila na nagda-dialysis. Parami ng parami. Noon po, 18 years ago, sinabi ko na po ito, na kapag hindi po inayos ng buhay ng tao, kahit po dito sa church, sinabi ko, ngayon lang po ako nagda-dialysis sa church. Pero darating ang panahon, kapag hindi nyo ako pinaniwalaan, na disiplinahin yung sarili nyo sa pagkain, no, pwede kayong mag-dialysis. Alang. Amen. Kaya ingatan nyo po yung katawan nyo. Amen. Dito nga luhay, labis ang mag-amen. Kanyaman kaya pastor. Uy, kang bala. Subukan mo yung dialysis ng manyaman. Pero ali po manyaman. Biyaya lang po ng Lord, kaya po ako nagtatagumpay sa dialysis. But anyway, kung hindi mo natin kakainin ng right foods, o kahit kumain pa po tayo ng right foods, mabubuhay ang katawan po natin. Kung wala si Jesus, mapupunta pa rin tayo sa pangalawang kamatayan na tinatawag sa Book of Revelation, eternal death. Ito po yung Gehenna, dagat-dagatang apoy na sinasabing second death sa Book of Revelation 20:14 at saka po sa 21:8. No, sinabi po diyan, the lake of fire is the second death. Lake of fire is Gehenna, ang talagang pangalan niya sa Greek. Ang Gehenna po, lake of fire. Kapag born again ka na, minsan ka na lang mamamatay. Kapag hindi ka born again, 2 beses ka mamamatay. Mamamatay ka ng physical, tapos mamamatay ka pang walang hanggang kamatayan po ito. Hindi po yung, wala na ako, patay na ako. Hindi po. Maraming katuruan lang ganyan. Huwag ka matakot sa impyerno. Pag ang impyerno, mawawala ka lang. Ganun. That is not true. Because ang ibig sabihin po ng espiritu natin is life. Ang life po, kaya nga po, bakit hindi nilang tinanggal ng Lord ang mga demonyo, sina Lucifer, kasi hindi mo na pwedeng patayin ang life. Life na nga po siya. The Spirit itself, ang ibig sabihin is life. So kaya nga po yung life na pasaway sa Diyos, paparusahan sa second death, which is dagat-dagatang apoy. And that is why si Kristo ay very important sa atin dahil kahit mabuhay ka pa ng masagana dito, masasarap ang pagkain mo, no, higit pa sa mga essentials ang meron ka, no, yung mga desires, mga wants mo nandyan, pero makamtan mo man ang buong mundo kung wala si Kristo, papupunta ka pa rin sa second death. Pero alam niyo, kung pag nakay Kristo ka, pwedeng tayo ngayon po, no, hindi na tayo maka-experience ng kamatayan, mag-rapture na.
Sinong gustong ayaw na maka-experience ng kamatayan? Ako po, ayoko na, gusto ko pong ma-experience ko po yung lilipad tayo sa alapaap. Ang sabi po ng Book of Corinthians at Thessalonians, susunduin tayo ng Lord sa alapaap. At dalawa po ang coming ng Lord, yung rapture, saka po yung second coming. Yung second coming after ng 7 years tribulation na pinarusahan ng Diyos ang mundo for the last time na dapat mag-repent ang mundo, babalik po ang Lord after 7 years, kasama po tayo. No? Anyway, siguro sa mga susunod, magtuturo uli po ako ng about the book of Revelation or the eschatology, study of the end times. Kung kalooban pa po ng Lord. But anyway, dito po sa John 6:48-51, ang sabi po dyan, I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the wilderness, yet they died. Alam niyo po yung manna, the bread from heaven, food for the angels po ito. Ang manna, ibig sabihin po sa Hebrew, what is it? Ano ba yan? Ano ba yan? Sabi ng Lord, yan ang kakainin nyo at yan ay galing sa langit. Sila na lang, pero may reklamo la pa rin, di ba? Nagreklamo pa rin sila kahit bread from heaven. Hindi pa ho sila na-satisfy. Sabi po dyan ng Panginoon, kahit yung mana na galing na pagkain sa langit, pagkain na po sa langit to, namatay pa rin yung mga ancestors nyo. So there's no one and nothing can give you eternal life, even things or food or bread from heaven cannot give you eternal life except for Jesus. Si Jesus lang. Kahit yung mga angels, or mga pagkain sa langit, bumaba dito, kumain ka, mabubuhay ka na eternal. No, si Jesus lang. Without Jesus, wala tayong eternal life. He is the only way. Wala nang iba pa. Kailangan yung paniwala natin. Huwag kayong maniwala kina Ofra na sinabi nilang, si Jesus, one of the ways lang siya. Isa siya sa mga daan. No, there is only one way. Sabi nila, pwede kay Buddha, pwede kay Allah, no, pwede kay Confucius o kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan. Hindi po sila ang daan. Isa lang ang daan dahil isa lang ang may-ari ng langit. At ang pangalan niya is Jesus, the name above all names. Amen. So namatay sila, sabi ng Panginoon, but there is a bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Verse 51, I am, sabi po niya, ako yun. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give you for the life of the world. Amen. Si Lord po ang pwede lang magbigay ng eternal life sa atin. Yung flesh daw po niya. Now, from John chapter 6, verse 52 to 66, in-explain ng Lord ito, kung hindi nyo kakainin ng aking laman, hindi nyo inumin ng aking dugo, you will not have eternal life. Yung mga disciples po niya, yung mga followers niya na pinakain po niya sa feeding of the 5,000 men, sinundan po siya. Sinundan po siya. No? Nung sinabi po ito ng Lord sa kanila, na kung hindi nyo kakainin, na-offend po sila. Nasaktan. Ang hirap ng katuruan na yan. This is a hard teaching. Sino pwedeng makapag-take niyan? No, we can never take that teaching. And then in-explain naman lang, Lord, ang mga sinabi ko sa inyo, they are spirit and they are life. In other words, spiritual ang sinasabi ko sa inyo. Hindi yan po nakakainin yung literal, hindi ito kakainin ng literal yung katawan ng Panginoon, iinumin ng literal yung dugo ng Panginoon. Hindi yan. Pero anyway, tinanggihan pa rin ang Lord. Tumalikod pa rin sila sa John chapter 6:66. Ang lahat, no, many of them, sabi po dyan, from this, many of these disciples, followers, turned back and no longer followed Him. Tingnan nyo po, no, bagamat ninumber na po yung, wala talagang verses at saka mga numbers po ang ating Bible, pero sakto po yan. Yan po ang ibig sabihin ng pag nagpatatak ka ng 666, pagdating ng panahon kung ikaw ay maiwan, pagtalikod dyan sa Lord. So lahat ng tumatalikod sa Lord, para ka nang nagpatatak ng mark of the beast. Mark of Satan. Ang ibig sabihin ng 666, pagtalikod sa Diyos. Tinanong ng Panginoon ng mga 12 disciples, no, including si Judas pa ho noon, kasama pa, kayo, aalis ba kayo? Ang sagot po nila, especially si Peter, Lord, you have the word of life. Saan kami pupunta? Saan kami pupunta? Now, what did Jesus mean when He said we must eat His flesh and drink His blood?
Anong ibig sabihin niya dito? So how can we eat His flesh and drink His blood? Paano natin kakainin? Para ba tayong vampira? Sabi nga sa inyo, hindi siya, sabi nga mismo ng Lord, spiritual yan. They are spirit and life. Tingnan po natin ang John 6:35. Ang sabi po dyan, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me. So whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Yung ibig sabihin pong will never go hungry dahil kumain ka. Paano po silang hindi na magugutom? Lalapit sila sa Panginoon. That is how, yung po ibig sabihin ng Panginoon, whoever eats my flesh, yung lahat ng lumalapit sa akin na may pagpapakumbaba at nananampalataya sa akin, hindi na mauhaw. Whoever believes in me, hindi na mauhaw. So yung pagkain ng sinasabi ng Lord na pag hindi nyo kinain ng aking laman at hindi nyo ininom ang aking dugo, ang ibig niyang sabihin, to eat His flesh and drink His blood is to come to Him believing that He is the only Savior of the world. Amen. Ayan po, medyo nahuli lang po yung binabasa ko. To eat His flesh, ang ibig sabihin po ng pagkain, yung kainin yung aking laman at inumin yung aking dugo, you need to come to Him humbly, believing na siya lang ang tanging tagapagligtas. That is how we partake or we eat po ang kanyang laman at ang kanyang dugo. And that's why every time we partake the Holy Communion, kung ikaw ay nagtitake ng Holy Communion, ang sinasabi po natin, talaga doon, Lord, I believe na ikaw lang ang tagapagligtas at lumalapit po ako sa iyo at naniniwala akong namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan. That is how we eat His flesh, the bread of life, and drink His blood. Maliwanag ho ba? Hindi po tayo mga vampira. Amen. Yung mga vampira, yun yung mga nang-uutang. Yung kapag wala ng pera, sister, meron ka bang pira? Brother, meron ka bang pira? Wala, kagating kita dyan eh. No? Yan po yung mga, pero hindi po yan literal na nakakadiri na para sabihin po natin. So Jesus is essential for us like food. That's why we must eat His Word because He is the Word. So another way na paano tayong kumain kay Lord ay yung Word because Jesus is the Word. Amen. Yung sinasabi ko nga po the last time na meron po ako napanood, sabi niya, kasi ewan ko kung nasabi ko po dito yan, ang sabi po ng babae sa isang panel po nila, parang small group, parang nagsisiyo po sila pero naka-record at naka-online. Ang sabi niya, tomboy po siya, sabi niya, nung humalik ako ng kapwa babae ko kanya, nung hinalikan ko siya, napuspos ako ng Holy Spirit kanya ho. It's blasphemy. Meron pong nag-ano po sa kanya, nag-rebuke, nag-correct, nagalit po siya, sabi niya, kung sinasabi mo, yung Bible, na sinasabi mo, mas mataas pa sa experience ko, yung idol mo, Bible. Alam niyo po, kapag ang experience natin, wala sa Bible, that is demonic. Natural lang na dapat idolin natin ang Word of God because the Word of God is Jesus. Amen. Maling-mali po siya. Na sinasabi na, maraming nagpaano ngayon, huwag niyong ganun yung Bible kasi idol. Ang una sa lahat, saan mo makikilala si Jesus at ang Holy Spirit, ang Father? Sa Bible lang. Pero bandang huli, tinanggal po nila ang Word of God. Ang ano nila po nila, yung feelings po nila, sabi sa akin ng Holy Spirit. Sigurado kaya ang holy yung Spirit na yon? Kung wala sa Bible, evil spirit po yon. Na kailangan, tingnan po natin, saan natin makikita na Jesus is the Word? John 1:1, madalas ko pong sinasabi ito, in the beginning was the Word. Si Jesus na po ang Word dito, and the Word was with God, and the Word was God. Alam po natin yung verse 14 nito, and verse 14, and the Word became flesh. At yung salita, nagkatawang tao, and the Word became flesh. Ayan po, and the Word became flesh, and dwelt among us. Alam niyo po yun? Hail Mary, full of grace? No, wala na po yun. No? Ayan po yung ano. Saan pa po natin makikita na si Jesus po ang salita? Revelations 19:13. He is dressed in a robe dipped in blood and His name is the Word of God. Ang pangalan ni Jesus, isa sa mga pangalan ni Jesus from the book of Revelation is the Word of God. Kaya tama lang po na idolin po natin ang Word of God because Jesus is the Word of God. Siya ang salita. Siya ang buhay na salita. Amen.
Kaya ang sabi ng Lord sa Matthew 4:4, nag-ano po ang Lord diyan, no? Nag-fasting po siya before he started his ministry. He took a fasting for 40 days and 40 nights. And then on the 40th day, tinukso siya ni Satanas dahil mahinang-mahina ang katawan ng Panginoon. If you are the Son of God, ang sabi niya kay Jesus, turn this stone into bread. Palagay nyo, did he turn the stone into bread? No. Kaya nga po, hindi totoo yung kanta ng We Are the World. Alam niyo po yung We Are the World, yung mga kabats ko dyan? 1985, USA for Africa. Yung, there comes a time when we hear a certain call. Alam na ko rin itang kay. Pota pa kantagay pang kay, miras tangalas Jess Kenny. As God has shown us by turning stone to bread, tinawit natin. Tapos kung titignan mo ang Bible, hindi talaga ginawa ng Panginoon na yung stone turned into bread. Kasi po, kung sumunod si Satanas, o kung sumunod si Lord kay Satanas, nagpa-under na siya kay Jesus. Remember that. Kapag binubulungan ka ng diablo, tignan ko nga kung matibay ka na sa pananampalataya, sige nga, punta ka sa sugalan, kung di ka na magsusugal, huwag kang susunod kay Satanas. Because once you follow the voice of Satan, nagpatali ka niya sa kanyang boses. Kaya sabi ng Panginoon, nasusulat, it is written, anong pinaglaban niya? The Word of God. Kaya sabi niya, it is written, ang sabi niya po dyan, man shall not live on bread alone. Hindi lang dapat mabuhay ang tao sa tinapay o sa pagkain, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi niya sinunod si Satanas. Noon po, meron pong sa internet, meron pong sa mga social media, meron nag-uuto sa mga kabataan. Kilala niyo po si Momo. Yung pong sasabihin niya, punta ka sa bubong, ganito, lundag ka, kuha ka ng panaksak, saksakin mo nanay mo. Na mga challenge po at pinapaskil po si Momo po, isa pong demonyo. Nawawala po. Kaya nga po, pag nagpa-under sila, wala ng control, napoposes na yung mga kabataan po noon. Kaya po sa inyo, kung may bumubulong, tingnan ko nga kung talagang matibay ka na, punta ka sa mga barkada mong umiinom, no? At sharean mo sila, sasabihin pa ni Satanas eh. Sharean mo sila. Mamaya-maya, sinasharean mo nga. Balo mo pare. Maligtas nung kakaya mo. Ma'am, di naman ko pa mong kaya mo itong pang Red Horse. Sana po man. Saguli, tayo papapalagpag-pray. Pag-pray mo yung Red Horse, Lord, pagpalain mo po ang Red Horse namin na magbigay ng kalakasan. Kapag nagpasakop ka kay Satanas, wala na. Ang dapat mong gawin kay Satanas, kung paano ginawa ng Lord, ang ipanglaban mo, salita. And that is why Jesus is very essential. The Word of God is very essential. Ang paglalaban, pwede mong panlaban sa tukso ng kaaway, sa problema na binabato ng kaaway, is Word of God. Sasabihin ng kaaway, tignan mo, may problema ka, meron kang cancer, mamamatay ka na. Nasusulat, by His stripes I am healed. Nasusulat, kung mamamatay man ako, pupunta ako ng langit. Bala mo penang paning min diablo kanita. Amen. Because the Word of God is the sword of the Spirit. So gaano kaya kahaba yung sword po natin kung wala tayong sword? Kung wala tayong Word? About tayo, Word mo, ganyan lang, no? Pang John 3:16 lang. Ang pangawan mo, yung diablo. Pangilitan mo ko yan. Kailangan po, puno tayo ng Word of God. Kumain tayo ng Word of God. Ilang beses po tayong kumakain ngayon? Di ba essential ang pagkain? Ilang beses kumakain ng tao po ngayon? 5? Alam niyo po yung mga ancient people, tulad po ng mga Israelita, twice a day lang po kumain yan. Pag sikat ng araw, pag lubog ng araw. Pero very healthy po sila. Umabot po sila ng mga 100, 200 plus. Sa atin po ngayon, no, pinagpala ka na kung abot ka pa ng 60 sa mga batch po natin ngayon. Maraming, Now, tingnan nyo ho, kung pinapakain nyo pala yung katawan nyo, 5 times. Sabihin lang natin po 3 times a day, marami pa rin ho yun. Now, sabi ng Lord, man shall not live on bread alone, sa pagkain lang. Hindi lang sa pagkain, but with every word that comes from the mouth of God. Ilang beses po natin kinakain ang salita ng Diyos. If the Word of God, Jesus is the most essential, He is the most important, absolutely necessary po sa atin, ilang beses tayong nagbabasa ng Bible? We need to read the Bible every now and then. Ang Bible po natin, pwede yung nasa gadget na.
para hindi kayo maistorbo, lagay niyo po yan sa silent mode. No, tanggalin niyo yung signal. Yun po yung ibig sabihin. Or ano po, hindi silent mode yun eh. Do not disturb o kaya focus. Yun po yung ano niya, para walang pumapasok, para dire-diretso. Kasi po ako, lahat ng Bibles ko, Bible Dictionary, mga concordance, Greek, Hebrew, na books, nasa Bible ko. I have more than 100 translation ng Bible. Most of the time, kapag ginagawa ko po yung sermon na ganito, mga 5 to 10 translation, binabasa ko po. Para talagang makuha ko yung exact, accurate translation or interpretation po nito at makain po natin ng mabuti. Hindi po madaling madaling mag-ano lang ng sermon yung ibang mga pastor ngayon nagpapagawa ng sermon kay AI. Demonic po yan. Hindi Holy Spirit, hindi siya linid ng Holy Spirit, linid siya ng AI. Maganda mong gamitin ng AI, magtatanong ka sa mga words, kung anong definition ito, pero kung ikaw ay gagawa ng, ano kaya kung ikaw ay forerunner, meron namang or nagba-Bible study, gumagawa kang, dapat po niyan, mag-pray ka. Ako po pinagpe-pray ko yan, Lord, malapit, halimbawa po, last week, yes, Thursday, Lord, malapit na ang August. Excuse po. Jesus name. Malapit na August, Lord, ano po yung tema? Akong ganyan. Lagi ko po pinagpe-pray ito for many years na. Dahil bilang senior pastor, ako po nagpe-prepare ng mga sermons at tinuturo ko po ito every Friday sa mga pastors at lahat ng naka-full-time, pati elders. Dinidiscuss po namin kung meron pa po, baka meron akong mali o may nakaligtaan, pwede po silang mag-input. Now anyway, sabi ko, Lord, paano ko pong gagawin, minsan may nakagawa na po ako, tapos sasabihin ng Holy Spirit, makakapanaginip ako, hindi ito ang binigay po ng Lord sa akin to yung mga IM. Paano ko pong gagawin yan, Lord? Kung gagawin ko yan, 7 lang talaga yung IM na alam ko po, kako, na nasa at yun lang po talaga sinasabi ng mga Bible scholars, 7, there are only 7 IMs na dineclare mo sa Book of John. Kung gagawin ko na ngayong August lang, bitin siya. Ilan bang weeks tayo ngayon? 5, no? 5. Bitin siya, yung dalawa, paano? Kung gagawin ko naman ng September, 2 lang siya, 4 naman ang Sunday ng September, sabi ng Lord, pag-aaralin mo, muli ang gospel, nandun yung 2 I am, very important. Nakikita ko po yung 2 I am, kasi yung iba pong I am the door, I am the way, the truth, and the life, and so on and so forth. Yung 2 I am na wala sa 7, yung I am the Messiah. Tsaka po yung I am before the time began. So anyway, it's very, kaya nga po sabi ko, it took time for me para mangusap ang Holy Spirit, prayer, word, pero ngayon, kapag tamad na ang isang pastor, nagpapagawa na siya kay ChatGPT. Magugulat kayo kung pwedeng gumawa din ng kanta. Sabihin mo, anong klaseng kanta, gagawin niya yung lyrics, anong genre ng kanta, pop ba siya, coke o sarsi, no? Pop, rock, or ballad, blues, ganyan. Gagawin po niya, ang ganda. Yung napanood ko po, ang ganda ng composition. Nasabi nga po sa akin ng isa sa kasiyo ko kay Brother Jess, siya rin nagpaganda, sabi, ang ginawa po niya, praise and worship song, pero gumawa din si ChatGPT, ang ganda raw. Nawawalan na tayo ng trabaho, pati mga composer, wala ng trabaho. Saan ho? It is not led by the Holy Spirit. You need to be led by the Holy Spirit by reading the Word of God. When you read the Word of God, ask the Holy Spirit, not ChatGPT, not AI. Because demonic po yan. Gamitin po natin ang AI sa magandang paraan lang. Yung hindi mo naintindihan, mayroon kang research kung anong food or anong medicine or whatever, pwede kanyang tulungan. But it comes from, in terms of spiritual, Holy Spirit dapat. In terms of reading the Bible, Holy Spirit po dapat. Amen po ba? Because the Holy Spirit is the author of the Bible. Kahit na ikaw na ang pinakamatalinong tao sa mundo, kung meron kang 200 plus na IQ, without the Holy Spirit, you can never have the accurate, exact interpretation of the Bible. Only the Holy Spirit can reveal you things, words, or messages from the Bible. He can reveal you mysteries from the Word of God.
And that is why it is very essential. Si Jesus is absolutely necessary, very essential po siya, most important po siya because we cannot live without the Word of God. We cannot live without Jesus. Amen po ba? So Jesus is the most essential for us because He is our eternal life. He is our eternal life. Saan po natin makikita yan? 1 John 5:20. We know also that the Son has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. So dumating ang Panginoon para makilaman natin kung sino siya na totoo, and we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? He is the true God and eternal life. Yung nako-confuse pa po kayo na si Jesus hindi Diyos at parang nakikinig pa kayo kay Iglesia ni Manalo na hindi naman sila nagbabasa ng Bible, na sabi nila tao lang si Kristo. No, mga ano po yan, mga bulaang propeta po yan. Silang lahat ng mga leader nila, pati yung mga sumusunod sa kanila, pa-impyerno yan. Dahil sabi nila tao lang si Kristo. Wala tayong problema na si Kristo ay tao, pero hindi tao lang. Si Kristo ay nagkatawang tao, 100% human, and at the same time 100% God. Ang sabi po dyan, siya ang tunay na Diyos. Amen. Kaya nga po, praise the Lord, wala po tayo sa maling doktrina. Wala tayo sa maling simbahan. Nasa tamang simbahan po kayo dahil buhay si Kristo dito at si Kristo ang Diyos ng simbahan na ito. Amen. He is the true God and eternal life. Kaya nga po kapag merong kayong nakikipagdebate sa inyo na sabihin nila, isang verse lang, actually napakaraming verse yung winorship siya dun sa isang topic natin. Winorship si Jesus, di ho ba? Isa lang ang dapat wino-worship, ang sabi ng Ten Commandments. Bakit wino-worship si Jesus? Because yung God of the Old Testament ay si Jesus din. Nagkatawang tao siya. Yung ibig sabihin ng Son of God, yung Son at merong Father, ang ibig sabihin ng Father, source siya ng life. So, si Jesus, being a Son, nanggaling siya sa Ama. Yun lang po yung medyo mahirap pong unawain na talagang hindi natin talaga lubos maunawain na there is only one God existing in three persons, Father, Son, Holy Spirit. Kaya nga po kailangan natin ng pananampalataya. We believe and we are certain for what we hope for and certain for what we do not see. Because that is faith. Kahit hindi natin naunawaan, paano naging tatlong persona ang Diyos pero iisa siya, hindi natin kayang unawaan. Kasi po, yung pagkakagawa natin, hindi natin kayang unawaan yan. Nagmamarunong lang yung ibang scientist at saka doktor, pero kung talagang alam nila, sana hindi sila namatay. Pero namatay sila, yung iba nagka-cancer, hindi nila na-solve. Kasi hindi naman talaga perfect ang science na tinuturo sa atin. Kaya sila namamatay. Sinasabi na kaya tayo naman, believe na believe. Pagdating sa Bible, hindi nagbi-believe ang tao. Pero ang Bible lang ang pwedeng magbigay sa atin, ang Word of God, si Jesus lang ang pwedeng magbigay sa atin ng eternal life. He is our eternal life. And that is why napakahalaga ni Kristo. Kung wala ka mang bahay ngayon, o kahit na matanda ka na, or kung meron nasa edad ka na, single ka pa, pero meron kang Jesus, nasa iyo na ang pinakamahalaga na persona ng mundong ito, walang iba kundi si Jesus. Amen. Hindi ka na maliligaw, hindi ka na mapapa-impyerno. Number 2, what does it mean? Anong ibig sabihin ng Panginoon that He is the bread of life? It means He is our satisfaction. Nung sinabi ng Lord, I am the bread of life, ako ang pinakamahalaga sa lahat. Sinabi rin po niya, nung sinabi niya, I am the bread of life, only I can satisfy you. Wala nang iba. Ako lang ang satisfaction nyo. Marami pong tao ngayon kung kung ano-anong ginagawa nila, saan pumupunta, nagpapakayaman, to satisfy po yung kanilang emptiness sa kanilang puso. But si Jesus ang ating satisfaction. Balikan po natin ang John 6:35. Ang sabi po dyan, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. In other words, you will be satisfied. Whoever believes in me will never be thirsty. You will be satisfied. Ito pong sinasabi ng ating Panginoon. The food and things of this world can only satisfy us for a short time, but only Jesus can satisfy us eternally. Amen. Nababasa niyo po. Yung mga pagkain po natin ngayon can satisfy us. Halimbawa po kanina, nagmerienda siguro kayo kanina, alas 5 bago kayo pumunta dito. Pero yeni, maranop na ka Jo. Uling rin bulati mo, mga labit la. Ipapakabaya tayong pastora yan,
Na hindi tayo, kakain ka kahit 5 beses pa, hindi ka masasatisfy. But if you eat Jesus, no, ibig sabihin, tinanggap mo si Lord, you believe in Him, He will satisfy you. Because, kahit gaanong yaman ng mundo po dito, kahit gaano kakayaman, hindi ka masasatisfy. Tignan niyo po yung mga sa politiko. Alam niyo po yung mga halos, no, hindi naman lahat, humahabol sa politics, lalo na sa Senado. Mayayaman po yan. Pero bakit pag upo nila, sa siba po nila sa pera, nangungurakot pa rin. Alam niyo ba, yung mga yan dapat death penalty yan eh. Kasi kung walang corruption sa Pilipinas, magaganda dapat ang paaralan, magaganda dapat ang daan, magaganda dapat ang hospital, libre dapat ang gamot, libre ang hospital. Maraming namamatay dahil merong corrupt. Amen, Huber? Pero ano po yan, hindi sila, kasi sabi ng Proverbs, yung pagiging gahaman, greediness, you can never satisfy greediness. It is like a cemetery, sabi po niya, na lagi siyang tumatanggap ng patay. Hindi sasabihin ng sementeryo, sinabi na ba ng Lapieta o ng Holy Mary o yung kutkot na, istuna, mabsina ako. Sabi po ng Proverbs yan, parang sementeryo ang isang taong gahaman sa pera. Meron na, gusto pa niya. Ganyan po siya. Why? Bakit nothing and no one in this world? Meron naman yung, ay kung ito lang ang mapapangasawa ko, kung siya mapapangasawa ko, satisfied ako. Anong ibig sabihin ng satisfied? Happy ako. Because if you are happy, you are satisfied. If you are satisfied, you are happy. Amen? Now, kung ito lang mapapangasawa ko, magiging satisfied ako, magiging masaya ako. Ilan po sa atin, nung unang taon, parang ang saya-saya ng pagsasama natin. Meron pong kwento ho dyan, dahil meron pong kinasal, Catholic po sila. No? Alam niyo po, sa Catholic, nung pong kinasal sila, umawit po siya ng papuri, yung pong pang-Catholic na kinasal siya. Sabi niya, salamat sa iyo, tuwang-tuwa aking Panginoong Jesus. After 1 year, hindi na maganda yung pagsasama nila. Yung inaawit na niya, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Pinapakuha na niya yung asawa niya. Because kahit mapang-asawa pa, yung pinakamagandang babae, yung pinakagwapong lalaki at pinakamayaman, hindi ka masasatisfy ng tao. Only Jesus. Why? Sa Ecclesiastes 3:11, malalaman po natin dito na kahit anong bagay, kahit magpakayaman ka, kahit magkaroon ka pa ng maraming asawa, si Solomon po nagsulat dito, napakayaman ni Solomon, wala pang sinyaman ni Solomon, magpahanggang ngayon. Mga gamit po ni Solomon, mga kutsara po niya, puro ginto. Nung panahon ni Solomon, ang sabi ng Bible, ang silver walang value. Ngayon po, ang silver ang mahal po. Sa kanya, ang ginto po, mga kubyertos po niya, plato po niya, yung pong kanyang cup, lahat po yan ginto. Ang kanyang palasyo, ginto, yung temple na pinatayo niya, ginto, kung titignan mo po yan, abot ng $1 trillion. Napakayaman po ni Solomon. At hindi pa siya nasatisfy doon, nag-asawa pa po siya ng 700 princes and queens all over sa mga karatig bansa para walang gera. Yun ang ni Solomon. Hindi pa siya nasayan sa 700 na asawa. Hindi ko alam paano niyang i-schedule yun ng 365 days in a year. Actually, ang year lang po sa Israel is 360 days. May ngabit siya pa, kabit ha? 300 kabit. Pero, babasahin mo yung Ecclesiastes na yan, everything is meaningless. Vanity, vanity, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Ang sinasabi po niya sa Book of Ecclesiastes, lahat ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa iyo. Kaya nang sabi diyan, yet God made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. Sa puso natin, sa pinakapagkatao po natin, merong vacuum. Merong, ano ba ginamit kong word kagabi sa vacuum? Merong puwang. Malaking puwang sa ating puso na hindi yan pwedeng lagyan ng, meron kang bagong kotse, masaya ka na. Hindi yan sasapat. Ilang araw ka lang masaya sa bagong kotse. Kung meron kang bagong cellphone, sasaya ka na. Ako po, isang araw lang ako masaya sa bagong, oras lang. Mamaya-maya, makita ko ng misis ko, inahagis ko na sa kama. Tapos nahuhulog. Kasi mga material na bagay, it can never satisfy you. Kahit po yung, kung sasagutin ko to, magiging boyfriend ko, magiging asawa ko, ilang buwan lang yan.
Dati ang sweet-sweet po nila, may pakilig-kilig pa, paghawak ng kamay, ng kaulay, hinalikan sa, o nung mag-asawa na sila, dusog nakakarang kalisangan. Kaning ka. No? Pero it doesn't mean hindi niya mahal because marami po ngayon, they base their love on feelings. But love is not a feeling. Love is volitional. It is based on decision. Kung may asawa ka o may boyfriend ka ngayon, dapat po meron ka, ang love is a decision na kahit anong mangyari sa mundo, mamahalin mo ang taong yan. Kaya maraming naghihiwalay ngayon, mga mangmang. Ayokong gabitin yung ano ni Gadon, no? Mga mangmang. Yan. yung mga sinasabi nilang, naghihiwalay sila. Bakit pa naghihiwalay? Hiwalay na tayo. Bakit? Wala na akong nararamdaman sa'yo. Base lang sa pagdaramdam. Pero kung base yan sa tamang pag-iisip, na kahit anong mangyari, kahit wala na yung kilig na, kahit wala yon, magiging matino ang buhay mo. Dahil matino ang utak mo, hindi nakabase sa damdamin. Yung damdamin, nawawala po yan. Hindi, you can never satisfy. Yung damdamin hinahanap mo, hindi ako satisfied dito, maghanap na naman akong bagong asawa. Yung napasa na po yung divorce sa Kongreso. Ewan ko kung papasa po sa ano yan. Pero hindi po divorce o annulment ang solusyon sa buhay mag-asawa. Ang solusyon, meron kang tamang relasyon sa Diyos. Whether mapasa ang divorce, sabi ko, walang problema yan kung ano kasi pinayagan ng Diyos ang divorce dahil matigas ang ulo ng mga Israelita. Maraming nagkakasala ngayon sa annulment dahil hindi sila makapagpakasal. Para magpa-annul ka, dapat meron ka at least 300,000 pesos at dapat isa sa inyo may diferensya. Kung hindi baliw, yung isa po, bakla, ganun. Dapat ganun kang nagsisinungaling ka, mas maraming kasalanan. Pero hindi solusyon ng divorce, ang solusyon si Jesus. Si Jesus lang, only Him. If there is a vacuum, eternal vacuum sa human heart, sa pinakapagkatao pa natin, only the eternal God, Jesus, can only satisfy you. Hindi mo yan mahahanap sa barkada, hindi mo yan mahahanap sa bisyo. Makita mo kung minsan kayong magbabarkada o pamilya, masaya kayo, nagiinuman, nagsusugal kung anong ginagawa nyo, ang saya, nagbibidyoke, pero after that, merong emptiness na naman. Pero kapag ikaw ay malapit kay Kristo, meron kang Jesus, ikaw ay magiging satisfied. Now, people look for satisfaction in the things of the world, but even they gain everything, no one can feel the emptiness in their heart. Only Jesus can fill our empty hearts. Amen. Pero hindi po automatic. Alam niyo po, kwento ko lang po sa inyo si Zacchaeus, no? Kahit 7:26 na. Second point pa lang ako. Si Zacchaeus po, nung binisita ng Lord, si Zacchaeus po, yung pong maliit na taong taga-BIR. No? At nung dumating si Jesus, dahil sikat si Lord, napakasikat niya nung panahon niya, para siyang rockstar, kung dumating siya talagang nagsisiksika ng mga tao. Dahil maliit po itong taga-BIR na ito, nasa Zacchaeus, pumanik po siya sa puno para makita niya si Jesus. Minsan po, alam niyo po, merong isang pastor na nag-preach dyan. Ang sabi niya, Tadeus, bumaba ka dyan, kanya. Tadeus, bumaba ka dyan. Ang asawa niya nasa harap. Kanya, hindi Tadeus, Zacchaeus, kanya. Pinilit pa rin niya. Tadeus, bumaba ka dyan. Ang sabi ko, bumaba ka dyan, Tadeus. Hindi ikaw dapat dyan. Si Zacchaeus ang nandyan. May kalusot siya. Wisdom. Hindi nga lumang pastor, lamaran na yun. Anyway, sabi ng Lord sa kanya, bumaba ka dyan, Zacchaeus, paparito ka ngayon sa bahay mo. To make the long story short, na born again si Zacchaeus, sabi niya, Lord, kanya, masaya si Zacchaeus, hindi umiiyak. Marami po sa atin, maiyak-iyak pero hindi man nagbabago. No? Sino sa inyo yung katulad ko, dating Katoliko, naggatin na ng kursilyo? Harapin din kapangpakan din kayo na kan. Dahil ang may gatin na pong kursilyo, di ba doon paiiyakin ka? Wow, Mako, patawaran mo ko. Kaya rin Anita, mag-drugs na noon naman. Ay, pilan la rin higit kong makanyan. Uling taga-Ken Kumu. Hindi ka mababago ng paiyak-iyak. Maganda po yung umiyak ka kay Lord, opo. Pero kung hindi ka nabago, walang kwenta yung pag-iyak mo. Ang dapat dyan, nag-artista ka na lang, kumita ka pa. No? Kaya nga po si Zacchaeus, hindi siya umiyak, masaya siya. Sabi niya, Lord, magbuhat po ngayon kanya, ang kayamanan ko, ibebenta ko, kalahati ng kayamanan ko, ipamimigay ko sa mga mahihirap. Yung mga dinaya ko sa BIR kanya,
No, yung mga dinaya ko sa mga nagnegosyo, ibabalik kong 4 times. Anong ibig sabihin ni Zacchaeus dito? Kahit na mawalan na ako ng yaman, basta nakilala kita, Lord, ikaw na ang pinaka-importante sa buhay ko. Amen? Mawalan man po tayo, mawalan ka man ng trabaho, mawalan ka naman ng kayamanan, mawalan ka ng business, iwanan ka man ng boyfriend mo, hindi ka iiwan ni Jesus, nasa iyong pinaka-importanting persona para sa iyong buhay. Hindi ka magkukulang. That was Zacchaeus. Alam niya ang pinaka-importante. 4 times. Paano niya babalik 4 times? Kalahati, bibigay pa niya sa ano ho. Pero alam niyo po, hindi talaga naghirap si Zacchaeus. Kasi ano ang principle ng Diyos? Pag sinabing principle ng Diyos, ano ang salita ng Diyos? Ng Diyos ay hindi sinungaling. Sabi ng Diyos, kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Kaya hindi po naghirap si Zacchaeus. Yung mayaman na sabi ng Lord, meron pa isang kulang sa'yo. Nalungkot siya kaya dahil napakayaman niya. Akala niya maghihirap siya. Nung sabi niya, pamigay mo yung mga kayamanan mo. Hindi niya alam, gusto pa niyang Lord na lalo siyang yumaman at lalo mas marami siyang matulungan. Kaya po yung pagbibigay, hindi yan sayang. The more you give, the more you will receive. And that is why sabi ni Jesus, it is better to give than to receive. Amen. Pero nang iba, nino kaya mamiyaka ako? Ano kaya biyan ng Lord ka? Ano muna yung bibigay mo kay Lord? Ano muna yung tatanim mo? Para kung makagain ka. Anyway, my point here is, huwag tayong maano sa mga things of this world. Alam niyo po, nung hinarap ng Lord sa John 6, pwede natin pakita ito, John 6, 26, 27, sinunod siya ng mga disciples niya dahil pinakain niya, libo-libo, gusto siyang gawing hari. Ang sabi po dyan, Jesus answered, very truly, I tell you, nung sinunod po siya on the other side of the lake, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Para pong, libre yung pagkain. Nakita mo, 2 isda lang, tsaka 5 tinapay. No? 5,000 lalaki, kung kasama daw yung babae at mga bata, more than 20,000 ang pinakain ni Jesus. Pero sabi ni Lord, John, no, dahil nakita nyo, sige, yan po, 27, do not work for food. Okay, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on him God the Father has placed his seal of approval. Now, hindi kalooban ng Diyos na nag-o-overtime kayo. Kung ano lang yung trabaho ninyo, kahit below minimum pa yan, ilan na po yung nag-testimony dito every Wednesday? Below minimum ang kanyang trabaho. Siya lang ang nagtatrabaho na patapos niya ng engineer at saka po ng nursing ang kanyang mga anak. Si pinsan po ni Pastor Francis yun. Huwag na tayo lumayo. Si Pastor Edwin, napakatagal po niyang custodian dito, janitor sa church. Pero napagpatapos niya yung 2 anak niya, nursing at saka po teacher. Janitor po. Yung isa po, below minimum. Ano po ibig sabihin yan? Kung na-multiply ng Lord yung tinapay at saka po yung isda at napakain niya, mamumultiply din po yung pera po natin, kung ano man meron tayo, kung ipagpapasalamat mo kung anong meron ka. Because Jesus is our satisfaction. Kung happy ka kung anong meron ka ngayon, instead of, Lord, ang taas ng bilihin, ang baba ng sahod ko, kung hindi ganyan ang lumalabas sa bibig mo, instead, Lord, nagpapasalamat ako, buti na lang, meron pang pumapasok na trabaho, meron akong sahod, salamat po Lord, at gusto ko po, Panginoon, na pasalamatan ka. And then, paano papasasalamatan ng Lord? Ibalik mo sa Kanya ang tithes at ibigay mo yung offering. Meritak na lang rin kaya. Kasi po, that's the way you thank the Lord. Not just from your mouth. You say it, but do it. Amen? Kung nagpapasalamat ka sa Lord, ibigay mo yung para kay Lord. Hindi ka magkukulang, kapatid. Kung kayang i-multiply ng Diyos, kung anong meron. Ako po, sa 18 years, na noon po sa PhilHealth, hindi maganda. Ilang usage lang, wala na exhaustless ng PhilHealth. Kaya nga po yung mga unang kasama kong lumalapit sa governor, sa PCSO, sa kung kani-kaninong senador, mayor, para magpalibre ng dialysis. Kaya pag wala ng dialysis, agad po silang namamatay. Buti nga po ngayon, halos libre na ang dialysis. Kaya medyo humahaba po ang buhay ng mga nagda-dialysis. Pero ano niyo po ito, huwag kayong magbigay, lalo na kung gusto niyo 2 trabaho, hindi tama na 2 pong trabaho po natin, katulad sa ibang bansa. Hindi po tama po yun na 2. Alam niyo po yung kwento ng Lord na parable na nag-hire po yung master, yung Lord,
from 7 a.m., anong ginagawa niyo dyan? Magtrabaho kayo sa vineyard ko. Hanggang 4 p.m., 5 p.m., nag-hire pa rin siya. Pero yung bayad, pareho lang. Pero ang punto ko dito, hindi niya pina-extend yung mga nasa hapon, oy, para buo yung bayad ko sa inyo. Magtrabaho kayo sa vineyard ko hanggang gabi. Hindi po. Ang sabi ng Lord, nung wala ng araw, tama ng pagtatrabaho. Wag niyo pong ubusin ang oras niyo. Magkakasakit lang po kayo. Ako po, kaya ako nagkasakit. Aalis po ako, tulog ang aking mga pamilya. Uuwi ako, tulog pa rin sila. Because I was a manager for ako yung CEO na tinayo po namin ng company po namin. Yung utak actually, ako po. Lahat po sa Pero bago ako umalis, ibinigay ko lahat sa kanila kung anong alam ko. Anyway, tapos, dahil po sa kaka-overtime, anong nangyayari? Kakain ka, fast food or instant noodles. Mga Lucky Me. O, Lucky Me ba ako? Malas Me. Hindi siya Lucky Me talaga. Sira ang bato. No? Kahit sabihin na, uy, sinisiraan tayo ng pag-demanda natin. Well, sige nga, patunayan sa akin na yung tao kakain ng noodles araw-araw kung hindi siya magkakasakit, hindi siya masisira ng bato. Number 1 food na nakakasira, instant noodles. Lalo na yung paborito niyong beef o Wag, sabi nga po nung nabasa ko sa Facebook, huwag kang mainggit kung beef yung kinakain ng kapitbahay mo at ikaw chicken lang. Pareho lang naman noodles yan kanya. Anyway, pero look, pastor, nasa akin na si Jesus, pero bakit hindi ako satisfied? Meron bang honest dito? Na kung minsan parang meron ka pa rin hinahanap na nasa iyo na si Jesus, Kristiyano ka na, pero meron ka pa rin hinahanap. Bakit? Because to be satisfied in Jesus is not automatic. Remember that. Yan po nakasulat. Being satisfied in Jesus is not automatic. We need to learn to delight ourselves in Him. In other words, kung hindi ka magde-devotion, hindi ka magpe-pray, hindi ka masasatisfy ni Jesus. Because for Jesus to satisfy you, dapat meron kang time kay Jesus. How can Jesus satisfy you if you are not praying? If you are not reading the Word of God? How can Jesus satisfy you if you are not attending church? How can Jesus satisfy you if you're not attending your CU? He can never satisfy you yung basta automatic. It's not automatic. Kailangan po nagbababad ka. Masarap pong magbabad sa presence ni Lord. Sa una, para ka naiinip kasi ang demonyo sasabihin niya, kung kailan ka nagpe-pray, ang daming pumapasok na mga alalahanin, problema, tukso, impure thoughts na yung pinanood mo, na pumapasok na. Kasi gusto ng diablo, huwag kang mag-pray. Because when you pray, the devil trembles. Because he knows, yung sa James 5:15, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Alam niyo po, kung wala kayong ginagawa, 3 Wednesday na may ginagawa ang Holy Spirit sa prayer meeting. 3 Wednesday nang napupuspos ng Holy Spirit ang mga tao. Kasi nagbababad po kami, hindi kami nagmamadali. Nung sinabi ng una, nung first Wednesday na sinabi ng Holy Spirit sa akin, huwag ka muna magsasalita, meron akong gagawin, huwag ka muna magko-communion, meron akong gagawin. Tingnan mo, sabi ng Holy Spirit sa akin, sige, magbilang ka ng 5 seconds. So, 5, 4, 3, 2, 1. Bigla pong kumilos ang Holy Spirit. Magbuhat po noon, sabi ko, pangalawang Wednesday, ginawa uli ng Holy Spirit. Last Wednesday, ginawa na naman ng Holy Spirit. And I pray, magtuloy-tuloy po ito. Ang sabi ko, Lord, sana magtuloy-tuloy po. Kung gaano kayo kauhaw sa akin, kung gustong-gusto niyo akong maka-fellowship, ibubuhos ko ang aking presensya. Ibubuhos ko ang aking spirito. Ang sabi ng Panginoon. And we need to delight in Him. Yung pong magpakaligaya tayo, ibig sabihin ng delight, ikaw ay masaya. Masaya ba kayo na nandito tayo? Bagamat 7:37 na nasa pa ako, baka 5 minutes na ako. Pero kung hindi kayo nagmamadali, ipipreach ko pa ito hanggang 10 o'clock. Alam niyo ba, bukas magdadialysis pa ako. Dapat kung sino merong nagmamadali dito, alwahi kayong makaluklok na mapapali na kay Buldit. Ako. Tsaka maranap na ako actually. Meron niyang lagang eboning ka na ako minirienda. Anyway po, kaya nga hindi po siya automatic. Pastor, kilala ko na si Jesus. Tinanggap ko na si Jesus, pero bakit balungkot pa ako? Kaya ka balungkot, wala kang panahon kay Jesus na pwedeng mag-satisfy sa iyo. Kung magbibigay ka ng panahon sa prayer, ako po ngayon for more than 2 months, glory to God, tinuruan ako ng Lord na kahit total hindi ako maagang natutulog kung minsan o madalas,
nagkikipag-usap ako kay Lord, nagbabasa ng Bible. Every now and then, nagbabasa po ako ng Bible sa dialysis. Kung sa clinic, nakapila ako. Kung nasa mall kami, nakaupo ako. Magbabasa ako dahil nandyan na po sa, kahit saan po kayo, pwede kayo magbasa ng Bible. Kesa kung nanong kanyang-kanyang kayo, putang kanyang-kanyang kayo. Wala na niya, putang alanin kayo, nanitaham. May addict na ka. You can never be satisfied kay Jesus kung wala kang panahon kay Jesus. Bigyan mong panahon si Lord, tingnan ko lang kung hindi ka mapupuno ng ligay. Bakit po ako, kahit nagda-dialysis po ako, ang dami namin naging problema ng misis ko, na ICU siya, dapat ma-opera siya ng open heart, puro kamatayan ang inarap po ng 3 beses kaming na COVID. No, yung pong mga barangay, tumatawag, kumakatok kung okay kami. Sabi ko, sabihin nyo, okay tayo dyan, may 2 banyo tayo, hiwa-hiwalay ang kwarto. At ang prayer namin, favor, wala. Kasi yung mga kapitbahay po namin, dinadampot ng mga astronaut. Nadampot na po kayo. Di ba? May mga astronaut na umano nun. Pero hindi naman sila naka-spaceship. Ano? You can never be satisfied if you will not worship God, if you will not pray. If you want to be satisfied, spend time prayer. Because ang diablo, alam niya kapag nag-pray tayo, merong nangyayari. Prayer works. I tell you, prayer works. Marami ng testimony ko pa paano nagpatunay na prayer works. Alam niyo po, minsan si gapong kakaba, ang dami kong gusto sabihin kasi, si Elder AJ mo nang gusto kong Si Brother AJ, nung minsan pong bumaha, nasa Manila po sila, at bumaha sa intersection, hindi na gumalaw ang mga sasakyan. Nag-pray po sila sa sasakyan, na kung babalik na lang sila, pero may mga, yung mga nakaharang, yung sementong ang tawag ho doon, dito ba, sarita makasabat. Alam nyo na, yung sinasabi ko, nag-pray po sila. Alam niyo po, after they prayed, pagkatapos nilang nag-amen, eksaktong tinatanggal yung mga baka nakabarikado doon para mag-U-turn sila. Alam niyo po, kung di sila nag-pray, pwede po silang lumagpas at di na sila makapag-U-turn. At nakatrap sila for many hours because prayer works. Si Pastor Radley naman, there was a time, I think last year po ata ito lang, or last year, ewan ko. Basta there was a time sa family po nila, ay hindi na umandar yung negosyo nila dahil yung kanilang mineral water na negosyo, putik na daw yung nilalabas, na mild stroke ang kanyang nanay. Wala po silang pera. For 1 week, wala silang pambili ng pagkain. Pero for 1 week, nakita niya yung kanyang nanay nakaluhod. Nagpipray, siya rin lubuhod. Sila pong lahat na magpapamilya lubuhod. Every day may kumakatok sa bahay nila, literal, mayroong naghahatid ng pagkain po nila 3 times a day. Iba-ibang tao. Meron pang kumatok dahil mabunga po daw po yung kanilang abukado, meron pong bumili dun sa bunga ng abukado po nila. When you pray at naging satisfied ka kahit parang wala ka ngayon, you learn to satisfy. Saan natin makikita ito na we need to learn to be satisfied? Nasa Philippians, 4:11-13. Not that I was ever in need, ang sabi po ni Paul, for I have learned, natutunan ko. Ibig sabihin, pinag-aralan ni Paul. I have learned how to be content, I've learned how to be satisfied in Christ, with whatever I have, kung ano man ang meron ako. I know how to live on almost nothing or with everything. Alam ko pa paano mabuhay na meron o halos wala na. Sabi po dyan, and then I have learned the secret, natutunan ko, tinuruan kong sarili ko. I have learned the secret of living in every situation, whether in full stomach, gutom man, or empty. Busog o gutom man, ang sabi po niya, with plenty or little, may blessing o wala. For I can do, sabi po niya. Hallelujah. I can do everything through Christ who gives me strength. Ano pong ibig niya sabihin? Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, makakayanan ko ang lahat ng problema dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan, nagbibigay sa akin ng satisfaction. Kaya sabi ni Paul, I have learned. Kung si Paul mismo tinuruan yung sarili, turuan po natin ang sarili po natin na mag-pray lagi, magbasa ng Bible lagi. I-disciplinahin natin ang sarili natin, mag-pray everyday, mag-attend ng service, mag-attend ng CU. Amen. Because to be satisfied with Jesus, opo, hindi siya automatic. Kristiyano ka na, pero may emptiness. Why? Because you do not have time for the King of Kings. If you will spend time to the Lord of Lords and the King of Kings, I'm sure you will be happy every day. You will be full of joy. Amen.
So the more you learn about Jesus, the more satisfied you will be in Him because He is the one who completes us. Alam niyo po yung mag-boyfriend, Han, you complete me. Hindi totoo yun. Anong you complete me? Si Jesus lang ang pwedeng mag-complete sa atin. Saan po natin makita yan? Colossians 2:9-10. Sabi po dyan, for in Christ lives all the fullness of God. Sabi po dyan, in a human body. So, you also, ang ibig sabihin po dyan, yung pagkabuan ng pagka-Diyos na kay Kristo sa katawan niya. So, you also are complete through your union with Christ who is the head over every ruler and authority. Sabi po dyan, we are complete through our union with Christ. Nung tinanggap natin siya, kompleto na tayo. Pero yung union, hindi po yan minsan lang na tinanggap mo ang Lord. Dapat tuloy-tuloy po yan. Kaya nga po, lagi tayong may fellowship sa Kanya. Ano ang fellowship? Ang fellowship po, ibig sabihin yan, communion, common union. Lagi kang nakikipag-union, unite, lagi kang merong pagkikiniig sa Panginoon para tuloy-tuloy po yung satisfaction mo. Once you stop praying, once you stop talking to God, once you stop attending services and attending CU, meron na naman pong nakasabit na mga demonyo sa'yo, bibigyan ka niya ng kalungkutan, bibigyan ka ng depression, magtatanong ka ngayon, sasabihin ng Diablo, akala kong masaya ka kay Kristo. Kaya hindi ka masaya kay Kristo, hindi siya kasi number one. Pero kung number one si Kristo sa'yo, very essential siya, you will seek Him first, His kingdom and His righteousness. At hindi ka magkukulang sa buhay mo, lalo na yung peace at saka yung joy. Amen! Number 3. 7:44 na po. Number 3, bibilisan ko na lang po ito. No, para at least kahit 9 o'clock matapos po tayo kagad. So, what does it mean na si Jesus po yung bread of life? Number 3, He needs to be shared. Kung meron kang tinapay ng buhay, marami pong walang satisfaction ng mga taga-mundo ngayon. Wala silang satisfaction. Naghahanap sila ng satisfaction kung sa ano-anong klaseng bisyo, sa ano-anong klaseng sugal, ano-anong klaseng leisure, pleasure ng mundong ito. Pasyal dito, pasyal doon, bili dito, bili doon, but they are never satisfied. Because what? They need Jesus. So Jesus, si Jesus po need to be shared. The bread of life, it needs to be shared. Kapag meron kang tinapay at walang tinapay ang katabi mo, dapat i-share mo. I mean, kung walang Jesus yung kakilala mo, i-share mo si Jesus sa Kanya. Amen. Ang sabi po sa John 6:35 uli, no? Balikan po natin, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry and whoever believes in me will never be thirsty. Siguro memorize na natin yan. Nasa third point na po siya. Ang ano po dyan is whoever, sino man lalapit, sino man mananampalataya. Who are those who come to Jesus? Sino ho ito? John 6:37. Doon dago tayo verse 37. All those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. Hindi ko re-reject ang mga binibigay ng Ama sa akin. Ang tanong naman ngayon, who are those that the Father gives to Jesus? Sino yung mga binibigay ng Ama kay Jesus? John 6:44-45. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me and at the last day I will raise them up. Alam niyo po, ginagamit ang verse na ito ng mga Calvinist. No, I don't have time para sabihin ko sa inyo yung anong Calvinism. Ang Calvinism, naniniwala po silang wala kang magagawa sa salvation mo. Kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka ligtas. Kasi pinili ng Diyos buhat nung una daw kung sino maliligtas at yung hindi maliligtas. So, nagsasayang pala tayo ng oras. Pero hindi siya ganon. Anong ibig sabihin po yan? O nga, no, Pastor, parang ganyan nga siya. Kasi sabi diyan, no one can come to me unless the Father who sent me draws me. Kaya nga, sino yung dinodraw ng Father kay Jesus? Ninalapit ng Father kay Jesus. Tignan po natin, na ang sagot nasa verse 45 din. Ewan ko po din yung itong mga engot na mulaling na nagka-Calvinist, hindi nila makita ang interpretation. Ito po, verse 45. As it is written in the scriptures, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father learns from Him. Ang sabi po dyan, and learns from Him, ang sabi po dyan, the Father learns from Him, comes to me. So lahat ng natututo, tinuturuan ng Ama. Ang Ama bababa para turuan ng tao. Meron bang tinuruan ba kayo ng Ama na literal? Hindi po, gumamit siya ng tao. Kaya nga, how can they listen and learn from the Father? Nasa Romans 10:13-15 naman po, everyone who calls on the name of the Lord will be what? Will be saved. Pero sabi ni Paul, how can they call to him to save them unless they believe in Him?
Paano nga sila tatawag hanggat hindi sila mananampalataya sa Kanya? But how can they believe? Paano sila mananampalataya if they have never heard about Him? Paano ka nga naman mananampalataya kung hindi mo siya marinig? Hindi mo narinig ang good news. And then, ang sabi po dyan, and how can they hear about Him unless someone tells them? Paano nila maririnig kung tikom ang mga bibig po natin? And that's why we need to share Jesus. And then, and how will anyone go and tell them without being sent? Kung hindi ka lumalabas, no, hindi ka lumalakad para i-share mo yung kaibigan mo, yung kamag-anakan mo, no, kung sino yung paano sila mananampalataya? How can the Father will teach them and learn from the Father, and the Father will draw to them? Kaya nakalapit tayo kay Jesus, dinraw tayo ng Father because merong ginamit ang Ama. Yung karamihan po sa atin dito, merong nag-invite sa inyo sa church. Amen? May ginamit ang Ama. So that we will, you are taught now by the Word of God, you listen and heard the Word of God, narinig nyo that si Jesus lang, and then lumapit kayo kay Jesus, hindi kayo rineject kay Jesus, kahit na mga balasubas pa kayo noon. Amen? Dahil sabi ni Lord, ang lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko sila tinatanggihan. So hindi totoong pinili lang niya ang lahat ng lumalapit. Kasi sabi diyan, everyone who calls to His name will be saved. So then sabi diyan, that is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Marami po sa inyo nagpapaganda ng paa sa pamamagitan ng pedicure. Pati nga po yung kamay nyo gumaganda. Mukhang pedicure pa rin. No? Anong ibig mo sabihin, Pastor? Lupa yung bitis yung gamat mo. Makanya mo ito. Pero alam nyo, kahit gaano pagkaka-pedicure ng paa nyo, pero kung hindi nyo sinishare yung bread of life, ang tinapay ng buhay, hindi pa rin maganda ang paa nyo sa paningin ng Diyos. Pero kahit hindi ka mag-pedicure, patay pa yung mga kuko mo, kung nagsishare ka ng gospel, sinishare mo ang bread of life, yan ang magandang paa. Kahit amoy daga yan pagkatapos ng sapatos, maganda pa rin yan sa paningin ng Diyos kung ikaw ay nagsishare ng bread of life. Amen! Sino na po nagsishare ng bread of life dito? Magsabing amen. So every believer in Christ must share Jesus with all people so they can eat the bread that brings eternal life. Alam nyo si Abraham, nabibilis ako lang po sa Genesis 12:2, sabi ng Lord sa kanya, I will make you into a great nation and I will bless you. And I will make your name great and you will be a blessing. Ano yung greatest blessing na si Abraham po? Very rich in silver, gold, and livestock. Pero yung greatest blessing is yung salvation. Kaya nga, ang mundo ngayon, maraming saved sa mundo ngayon, it is because of Abraham. Ginawa niya ang Israel na maging blessing po sa atin, nakilala natin si Jesus. Kaya sabi sa Galatians 3:7-9, understand then that those who have faith are children of whom? Abraham. Tayo po yung mga anak ni Abraham kung meron tayong pananampalataya kay Kristo. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. In-announce niya yung sinabi pa ng Lord, I will bless you so that peoples of the earth will be blessed through you. Sinasabi ng Lord pala dito yung gospel, yung salvation by grace through Jesus Christ alone. So all nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Sabi po natin dito, Jesus is the greatest blessing we receive from God. And we must share our blessing. Di ba we are blessed to be a what? Amen. Kaya sabi diyan, we must share the bread that gives eternal life. Kung sinishare mo lang yung blessing mo ng pera, tama po yan. Mabuti hindi ka kuripot, tama po yan. I-share mo yung pera mo, i-share mo yung mga blessing mong material. Pero kung hindi mo naman sinare si Jesus, walang saysay yung pag-share mo ng Yes, i-share natin ang blessing natin materially, financially, pero dapat i-share natin ang pinaka-greatest blessing. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Kaya nga po, share your blessings, share your bread, share Jesus. Because people need the Lord. Amen? Amen. Sino po ang nakakain ng Word of God na yun? Busog po sila. Palakpakan niyo ang Panginoon. Pag-review na po tayo, I am the bread of life. Number 1, He is essential for life. Number 2, He is our satisfaction. He needs to be shared. Habang, sige po, tayo po lahat ito mayo, mag-communion na po tayo. Pero habang siniserve po yung communion,
let me read first po itong Luke 22:19. Sabi po dyan, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. So nakasulat po dito, every time we partake in Holy Communion, we always praise and thank Jesus for His body, which was broken like a bread for the forgiveness of our sins and healing of our bodies. He became sin for us to have His righteousness, for us to have His righteousness, and He became a curse for us to be blessed. Ang sabi ng Lord, every time we partake the Holy Communion, remember me. Alalahanin natin, Panginoon, na siya po ay Diyos, pero namatay siya sa krus para magkaroon lang tayo ng kaligtasan. Siya ay Diyos, nagkatawang tao siya, namatay sa krus para magkaroon tayo ng kagalingan. Siya ay Diyos, pero nagkatawang tao siya para yung mga sumpa na minana natin pa sa ating mga kasalanan, sa ating mga ninuno, matanggal ang lahat ng sumpa. Remember me. Remember, ligtas ka dahil kay Kristo. Every time, ngayon po, ipapartake natin ng Holy Communion, let's thank the Lord from our hearts. Sabihin natin, Lord, salamat po na linigtas niyo po ako, pinatawad niyo po ako, at ngayon pinagpapala. Nais ko pong patuloy na mapalapit sa iyo para matuloy kong maranasan yung satisfaction sa inyo. Amen po ba? Amen. Sige po, tumanggap po tayo ng mga elemento.